Si Tisoy Alden pa rin ang sakalam. Post ni Mami Min sa kanyang Instagram. Sign na ba ito? Mark or Mayor Mark, bad influence daw kay Kath, mga kasimers ito at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong kay Alden, mga kasimers. Si Alden pa rin ang sakalam, no? Kasi kagabi ay todo post si Alden, mga kasembreros, no? About sa Mother's Day. No, partida, wala siyang nanay, ha? Mga kasembreros, pero todo pa rin yung kanyang pagpo-post, mga kasembreros, sa Mother's Day. So palaisipan talaga dito yung walang pinost si Kath, mga kasembreros, about kay Mama Min. So si Mama Min, so may pinost nga siya na itatackle natin mamaya, mga kasembreros. So yung kanyang dito, may pinost si Kath dito, pero about sa ano ito, no? Parang basta ano pala, wala silang, parang walang gaanong si Kath, mga kasembreros, kay Mama Min. So si Alden dito ay tatlong posts or tatlong Instagram story yung kanyang pinost dito, mga kasembreros, about mga nanay, no? So maliban nun kay Mama Ten na pinost niya nung nakaraan, ay nagpost ulit siya kagabi ng Mother's Day greetings nga, mga kasembreros. So sabi niya dito ay Happy Mother's Day, wishing all the amazing mothers out there a very happy Mother's Day. So yung kanyang AR Foundation kasi ay nagpost nito, tapos shinare niya din, mga kasembreros, no, yung pagbati sa lahat naman. Grabe, no, siguro very malalim at saka dito very, alam mo yung may tama talaga ang Mother's Day, mga kasembreros, kay Alden, kasi nga si mama niya ay wala na, no? Si Lola Linda na lang talaga, mga kasembreros, ang kanyang dito, ang kanyang parang nanay, and of course yung kanyang PA na si Mama Ten, mga kasembreros. So mayroon pa siyang pinost dito na shinare ng Alden Trendsetter. Sabi niya, Happy Mother's Day to the amazing mothers of each and every family in the family today. We celebrate you. Thank you for everything you do, both seen and unseen. We hope you are surrounded by joy, rest, and unforgettable moments with your loved ones today. You truly deserve it. So yun siya, no? Pinost ito ng kanyang Alden Trendsetter na fandom, tapos nirepost niya Soiti, mga kasembreros, sa kanyang Instagram. Nagulat nga ako, siya pa yung busy na parang siya pa yung busy na nagpost, mga kasembreros, na mga about sa Mother's Day, whereas na yun nga, no, wala pa siyang nanay, and nagpadala rin siya, no, ng greeting kay mama niya, Sharon Cuneta, mga kasembreros, kay megastar Sharon Cuneta. Pero meron pa isa dito, yung Myriad Corporation pala niya, no? So ang AR Foundation, Myriad Corporation, at saka Alden Trendsetters, ito yung pinost ni Alden sa Mother's Day, mga. Sabi niya, Happy Mother's Day, Mom. Thank you for your unconditional love, unwavering kindness, and endless trust that we can achieve our goals and dreams. So that's from Myriad, mga kasembreros. So yung notes naman na shinare ni megastar Sharon Cuneta na mula kay Alden Richards, mga kasembreros, no, ay dalawa. Grabe, no, talagang very appreciative si Alden, mga kasembreros. Nandun talaga yung puso niya na napaka-genuine, no. Sabi niya dito kay Alden ay, My son Alden, still the sweetest. Thank you so much for remembering mama. Anak, I love you. I love and miss you. So ito yung sabi. Tapos may mga flowers, no, na pinadala si Alden. So orchids. May ditala sa orchids si Alden, mga kasembreros. So sana magpadala si Alden kay Mama Min ng orchids. Tapos ipapost ni Mama Min, mga kasembreros, no. At saka alam naman natin na kung may orchids na naman na ipapost si Mama Min, alam na natin yan kung kanino galing, mga kasembreros. So yan ay galing kay Tisoy, mga kasembreros. Tapos isa pa sa pinadala ni Alden kay megastar Sharon Cuneta na ginawa niyang Instagram story, mga kasembreros, ay may isa pa, no, na
dito na greeting siya mga kasembreros. Happy Mother's Day, Mama Alden Richards. So yun, dalawa. Parang yung isa ay ginawa niya dito ay parang pinocus, no, yung letter mga kasembreros sa yung camera sa letter. Tapos ang cute nito, si Alden parang nakukulitan siya dito mga kasembreros. Nagkulit-kulitan pala siya dun sa may sa may dito sa may BYD, parang yung Manila International Car Expo nila mga kasembreros. So parang Manila International Automobile Expo. So parang ganoon. Yung sa BYD nga niya mga kasembreros. So ang cute kasi ang tugtog parang pang comedy. Parang yung katatawanan mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung nagko-comedy ba dito si Alden. So late ko lang nakita ito mga kasembreros, kung kaya hindi ko siya na i-flash agad sa ating mga vlogs mga kasembreros. Tapos, yun, yung sabi kong utang ko na video mga kasembreros ni na Mark at saka ni Kath mga kasembreros doon sa City Hot Pot mga kasembreros, no? Na kung saan spotted nga raw sila mga kasembreros. Ay ito na, no, may audio na siya mga kasembreros. So, parang yung nakita ng mga tao dito, marami ako nakitang mga comment na parang nagiging bad influence itong si Mayor Mark Alcala, no? Kasi parang humingi yata ng picture dito yung isang fan. Although, syempre nag-sorry si Kat kasi hindi daw siya, kasi parang nagmamadali siya mga kasembreros. Tapos, yun, sabi niya balik daw siya dun sa City Hot Pot na yun mga kasembreros para dun sa picture. So parang yung ibang impression okay lang, no? Kasi syempre nagmamadali si Kat mga kasembreros. Pero yung iba naman na kasi ba dati parang napakaluwag ni Kat, no, sa mga ganito mga kasembreros. Pero dito kasi tama naman kasi na nagmamadali din si Kat no? Pero yun, hindi mo lang talaga parang nag-iba or parang nagbago yung ugali ni Kat mga kasembreros. Sabi ng ibang mga netizen na kung saan sorry naman siya ng sorry dito mga kasembreros. Sabi niya, thank you. Sabi niya, balik ako sa inyo. Sabi nga ganoon ni Kath mga kasembreros. So, yun po, no? Sobrang nagmamadali sila mga kasembreros. So, yun po, no? Mamaya piplay ko ito kung gusto niyo pong pakinggan. Kung ayaw nyo naman po, skip nyo lang po, no? So, yun, parang naging bad influence si Mayor kasi unang-una patago, kung meron nga talagang relasyon sila mga kasembreros, patago. So, it's not an ideal thing for a public servant to do mga kasembreros, especially parang sikat na yung pangalan niya, no? Parang trending nilang parate and so on mga kasusindi, at nagtatago siya sa gantong uri ng relationship mga kasembreros. So parang nasaan ang tapang, no, at nasaan yung nasaan yung tapang, nasaan yung publicity no, ng isang public servant mga kasembreros. So kasi dati 'di ba nung walang Mayor Mark Alcala sa buhay ni Kat, parang very open siya. Yung time na pag may mga special occasion sila ni Mama Min, parang no, very open siya, nagpo-post ng mga sa social media accounts niya. Pero ngayon parang wala na, no, yung birthday niya. So wala rin mga kasembreros. Tapos yung dito kasi parang sign na to mga kasembreros kay Mama Min, no, na dito na post mga kasembreros. Parang sign na siya na parang hindi ko lang kung mahiduaan sila ng mga kasembreros ni Kat, kasi yung pinost ni Mama Min dito sa kanyang Instagram ay from KFC. Sabi niya, thoughtful as ever KFC, happy Mother's Day to all mothers out there. Sabi ni Mama Min, no? Tapos may pinadala dito ang KFC ng bundles of foods mga kasembreros na galing mismo sa KFC mga kasembreros, na kung saan si Kat ang brand ambassador nga mga kasembreros. So, yun, parang nagmumula pa sa brands, no, yung mga greetings mga kasembreros na ni Kat at saka ni Mama Min, and then ni Mama Min at na kay Kat mga kasus. Parang gato yung nangyayari mga kasembreros, no, sa relationship ni na Kat. Pero yun, no, kasi no nakaraan spotted naman sila na nasa 01 story. So, palagay ko wala naman silang hiduaan mga kasembreros. Hindi lang sila gaanong showy na
kagaya dati mga kasembreros sa mga social media accounts nila na pag may special occasion, post agad, ganun-ganun. So parang nawala na yung ganong tradition or nakaugalian nila mga kasembreros. Meron kasi dito na pinost si Kath mga kasembreros about sa Betadine lang niya ito mga kasembreros, no? Na brand endorsement nga mga kasembreros. So, yun, nagpasalamat lang siya na Happy Mother's Day or parang bumati mga kasembreros sa lahat ng nanay sa buong mundo mga kasembreros. Sabi niya, "Dear moms, you're our first example of strength, comfort, and care. Today we celebrate you. Happy Mother's Day from Betadine." Na endorsement nga ni Kath mga kasembreros. So, yun, parang unusual lang, no? Na dati parang nag-me time, na talagang literal na me time na sarili na lang ni Kath ngayon nga mga kasembreros ang kanyang pinapost sa kanyang social media accounts mga kasembreros. Si Mama Mi naman, kapag meron sa kanyang mga brands ni Kath mga kasembreros. So, pero yun, hoping and praying naman na okay sila. Kasi nga nakaraan ay nagsama pa sila sa 01 story mga kasembreros na nagpaganda or nagpa-trim ng buhok mga kasembreros. Tapos, yung sa may parang kultura ng mga kasembreros na parang music festival ni Kath na sponsored by TCL. Parang pupunta yata siya doon day 1 na something like that. Yung, di ba, May 17 yung na-mention ko nung nakaraan na pupunta siya sa event mga kasembreros. Doon sa may parang SMX Convention Center yata yung mga kasembreros. Pero dito ay parang may pinost na day 1 indicating na May 14 mga parang ano pala siya, parang yung wonderful moments ni Alden sa IME Music mga kasembreros yung kanilang gagawin dito, no? Si Chef Tatung, iba naman pala to, Pure Gold pala ito mga kasembreros, sorry. So Pure Gold ito, so pero day 1 so parang ito rin yung ano nila, yung parang dun sa kultura na kasama niya yung The Juans mga kasembreros. So pero titingnan natin sa May 14 ito na event naman ni Kath mga kasembreros with Pure Gold. Siguro magkakaroon ulit siya ng ng fan meet or parang event mga kasembreros sa wala na nakalagay dito na na address ng Pure Gold mga kasembreros, pero yon mag-aabang na lang tayo kung may mga idadrop silang mga teasers mga kasembreros. Tapos alam niyo yung ginawa niya na Alden doon sa may Siargao, kasama sina Kailin, sina Nadine, si Adrian Indayag, sina Christopher Diwata doon sa may kotse. Ang dami nag-feature nun mga kasembreros. So pinipili ko lang kung ano yung ipa-flash natin dito kasi sobrang dami na nag-feature nga doon kasi syempre sina Kailin Alcantara talagang sikat na sikat. Nakita ko minsan sa ibang mga videos na bumibili siya sa labas tapos mga nag-picture and so on mga kasembreros, no? Kaya Miss Kailin Alcantara. So, which is nakakatuwa kasi sobrang bait din niya, no? Sabi dito ni Francia Makalintal, actor sa Alden Richards, 9 hours ago ito. Actor sa Alden Richards, Nadine Lucen, Kailin Alcantara during a trip in Siargao. These photos were captured as part of their road trip while they were on or in the area for the production of an upcoming project titled Love Siargao. So, yun siya, no? Ito pa posted ni Francia Makalintal mga kasembreros 9 hours ago yung kanyang pag-post dito. So talaga nakakatuwa. Ang dami nag-aabang at saka na-excite sa dito sa Love Siargao mga kasembreros. Tapos si Certified Nadix, daming likes, so 860 mga kasembreros reactions. Alden and Nadine. So, tapos pictures nila. Doon nga habang nagbabaybay sila sa isang bay or sa isang area doon sa Siargao mga kasembreros. So, yung may sling bag dito si Alden. Ito yung kanyang dala-dala nga mga kasembreros, no? So, yun. Tapos, may isa rin dito na nag-feature din sa kina Alden mga kasembreros.
News Balita TV, 4 hours ago, Alden Nadine, Kailin, road trip sa Siargao. So yun, ang kulit lang nila dito, no? Na-feature din sila ng News Balita TV, mga kasembreros. So, tapos, ito, ang kulit nito. Kasi in-edit nila yung picture ni Alden at ni Kath, mga kasembreros. Si Jason Star, of course, hawak nyo ang beat, huwag nyong bitawan. Tapos, sina Alden at saka si Kath, mga kasembreros, na nakunwari na sa beach. 83 reactions, mga kasembreros. So, kunwari si Alden ay hug, parang hinahag, no? Si Kath, mga kasembreros. Tapos, may isa pa dito na edited na mga picture, mga kasembreros. Daming reactions. So, si Ma'am Donna Maylandicho, 231, 9 hours ago, the famous celebrity in showbiz industry and successful in their own business, Catherine Bernardo and Alden Richards. So, yun, no? Tapos, dito ay inedit, no? Yung picture din na ito, mga kasembreros, na kung saan may shades si businessman and CEO Alden Richards. No, meron siyang shades at saka kunwari nakaakbay siya kay Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga customers. Tapos ang cute ng ginawa dito ni RC Munoz, mga customers, 13 hours ago. Good morning, Kath Dinatics. Tapos si Alden at saka si Kath ay kunwari may dalawang anak na. May dalawang anak na, no? Parang naka-cowgirl, cowboy sila, mga kasembreros na outfit. Pero ito po ay, of course, ano lang, ito edited, mga kasembreros. So, Alden pa lang sa kalam, no? Kasi kaliwat kanan dito ang, talaga, ang kanyang mga post. And of course, ang nag-feature sa kanya, mga kasembreros. So, dito, may post din si Girl Lizelle 9 hours ago. Why so hot and foggy, Tisoy? Tapos, pictures ni Alden dito, no? Random photos ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga customers. Tapos, may isang pala dito, may isang picture na nagsisirculate din online, mga kasembreros. Itong kay sige, wait. Sige, ito muna pala, no? Yung kay Alden, mga kasembreros, na may nakuha ang video pala kay Alden, mga kasembreros. Ibang angulo siya, yung may suot-suot siya na, yung parang sling bag, mga kasembreros. And then, itong tao dito, yung may cap siya, yung parang yung outfit niya or suot niya nung bumili sila ng ice cream ni Kailin Alcantara, mga kasembreros, no? So, post ito ni Zirac07 sa TikTok, mga kasembreros. So, parang ibang angulo siya. Siguro ay spotted sila doon sa may parang grocery or parang supermart, mga kasembreros. Tapos karugtong nung nakamotor na sila, mga kasembreros, ni Kailin. So, yun pala yung kwento, na parang spotted sila dun sa may supermarket. Tapos, sumakay na sila sa motor na dalawa, mga kasembreros. So, ang kulit ng dalawang to magkuya. Naging, naging driver si Alden, mga kasembreros, ni Kailin. Kasi nga ay, dito, ang kulit ng magkuya na ito, mga kasembreros. Tapos, last item natin, itong nagsisirculate online na picture nga daw ng nina Mayor Mark at ni Kath, mga kasembreros, sa isang shopping store yata ito. Pero hindi ko alam, hindi na nagkakatugma-tugma itong mga itsura nila, mga kasembreros, at saka suot. Pero bahala na kayo, no? Nahumusga, mga kasembreros. Kasi alam ko naman, no, talagang ang mga pictures ngayon ay may edit na talaga siya, mga kasembreros. So, minsan late, minsan hindi ko lang, no, basta ako pina-flash ko na lang for the sake of information, mga kasembreros, or for the sake of FYI itong mga ito, no. So, pero ako hanggang tulas lang pinapost ay bahala sila. Talaga nagkata, no? Pero joke lang po, mga kasembreros. So, yun po, no. Alright, so yun lang sa ating Kath din items. Play ko itong kung gusto niyo pong pakinggan. Itong kay Kath nga po, mga kasembreros, no. Tapos, pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon at napakahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa.
Thank you. Balik ako sa inyo. Sige po. Jinju pa. Thank you. Bye-bye. Napaka na po nating Word of God mga kasembres. Ang title natin ay Sumunod Agad Tayo. Matthew chapter 9 verse 9, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Grabe mga kasembreros, no? Si Jesus Christ ay ito na yung time na kinukuha niya na or inisa-isa yung pagre-recruit kumaga pa sa mga 12 disciples or pagtawag sa mga disciples, mga kasembreros, na kung saan ay si Matthew nakita niya sa opisina ng buwis or buwisan, mga kasembreros. Ibig sabihin parang nasa BIR, no? Or Bureau of Internal Revenue nagtatrabaho itong si Matthew, mga kasembreros. And ang isa sa pinaka nakakagulat dito, kasi ang title natin, di ba, sumunod agad tayo. Parang, di ba, pagtawag ni Jesus Christ, hindi na siya wala na siyang pagdadalawang isip na, o hindi siyang tanong na, saan tayo pupunta? Saan tayo kaya? So, wala mga kasamaros, di ba? Automatic, kumaga pa, siguro narinig na ni Matthew yung story, yung kwento, yung mga ginawa ni Lord Jesus Christ, yung mga miracles niya. And of course, no, nandun na yung, kumaga pa, pinili sila ng Diyos, no, mga even Judas, no, part ng 12 disciples or 12 apostles, mga kasembreros. So bago pa dumating si Lord Jesus Christ, ay nandun na yung truth or katotohanan, mga kasembreros, na pinili talaga sila ng Diyos, no, at chosen apostles, mga kasembreros, chosen to be apostles of Jesus Christ, na magiging kabahagi niya, no, magiging co-worker niya, mga kasembreros, ang mga disciples na ito para sa pagpalaganap ng gospel, no? Pag-share at pagbabahagi ng banal na salita, ng good news, no, ng magandang balita, mga kasembreros. So, sa atin, lalo na mga kabataan ngayon, talagang pagbabad na sila sa cellphone, pagtutok na sila sa cellphone, mga kasembreros, yung pag inutusan mo ay hindi sila sumusunod agad, no? Kabaliktaran, mga kasembreros, pag inutusan mo yung anak mo, for example, tapos sa cellphone niya, sa social media, sabi niya, mamaya na, teka lang. Parang nakakainis yung kunwari nagmamadali ka na magulang or yung nag-uutos, yung kuya ate, inutusan mo yung kapatid mo or yung bunso nyo or kung sino man dyan na pwedeng utusan sa ng bahay, tapos yung tipo nagmamadali ka na, tapos yung reply sa'yo ay saglit lang, mamaya na, saglit lang, tatapusin ko lang to. So parang gano'n, mga kasembreros. So, yun yung linyahan yan ng karamihan sa mga kabataan, mga kasembreros, na kapag inutusan mo ay parang may alibay pa, no, mga kasi hindi sila sumusunod agad, mga kasi sa gaya ni Apostle Matthew. So na-realize ko yan nung malaki na ako na pag ako naman pala yung nag-utos, tapos di ba kunwari nung maliit pa tayo, di ba, parang pwede natin gawin yan, no? Pero mafe-feel mo pala yung galit, yung inis kapag ikaw na mismo yung nag-utos tapos hindi sila sumusunod. Whereas na ikaw maliit pa ay ganun ka rin. So ganun siya, mga kasembreros, no? Nalalaman na natin yung impact, no, yung dating nung isang bagay kapag tayo na mismo yung nakaka-experience, mga kasembreros. Iba talaga kapag ikaw mismo yung nakakaranas. 'Di ba ganun? Yun yung reality ng buhay. Okay? Pag hindi natin nararanasan yung situation ng iba, so parang madali sa ating sabihin. Pero pag ikaw naman yung nakaranas para nun, sabi mo, hindi pala madali. So ganoon siya, mga kasembreros. You're putting your self into the shoes of other people, na may experience mo na, ganito pala kahirap. So tama pala. So parang especially sa mga kabataan, no, sa present generation, mga kasembreros, at saka sa mga future generations. Ako, iba na talaga, mga kasembreros, ang takbo ngayon ng panahon, mga kasembreros. That is why it's really important na palakihin sila sa turo ng Panginoon, mga kasembreros. A powerful message of redemption and transformation is witnessed in this verse. So grabe ng lalim nito. Jesus chooses to call Matthew, a tax collector, to follow him despite society's judgment and condemnation towards tax collectors at the time. So kasi yung mga tax collectors nung time ni Jesus Christ, mga kasembreros, even ngayon, no, talaga yung mga buwis natin, no, talagang kung saan napupunta, mga kasembreros, tinanakaw ng iba,
So, mas lalo dati, no, sa panahon ni Jesus Christ, mga kasambreros, no, nung time nga ni Matthew, no, na siya po ay tax collector, kasi ang talagang pagtingin ng mga tao sa mga tax collectors dati ay mga kawatan, no, mga magnanakaw, mga kasambreros ng kabanang bayan. So kung parang 'di ba si Zacchaeus nga, 'di ba? Siya yung leader ng mga tax collectors. So si Zacchaeus ay maliit lang na tao pero sobrang yaman, kasi nga ay pag nagpapataw siya ng mga interest, nagpapataw siya ng mga tubo ng pera or buwis ng mga tao ay 4 times, or parang basta sobra-sobra, mga kasambreros, yung kanyang binibigay. Kung kaya nung na-transform si Zacchaeus ay grabe din yung kanyang pagbabago, no, na ginawa niya, mga kasambreros, sa mga tao na kanya pong nanakawan. So, pero grabe, no, dito po ay transformation, nabago, mga kasambreros, kasi tax collector, from kawatan to naging mananampalataya at saka tagasunod ni Kristo. So, grabe yung transformation, kumbaga pa instant nga, mga kasambreros eh. So, tapos hindi mo siya iisipin no, na gagamit si Lord Jesus Christ ng mga taong makasalanan at tinitingnan ng society na talagang tawag dito, kahusga-husga, no, kasi mga sila mga tawag dito, mga kawatan no, yun yung pagturing tsaka makasalanan talaga at nangahamak, mga kasambreros, yung tawag dito, yung kanilang ginagawa, no, sa mga tao, mga kasambreros. That is why nung tinawag si Matthew ay marami ang tumaas ang kilay. No, parang bakit ganyan? So bakit so ang daming nagtanong, ang daming nag-usisa, no, ang daming nag-usig, mga kasambreros, pero nanaig pa rin of course ang purpose ng Diyos sa kanya at sa iba pang disciples. This action conveys Jesus' message of love, forgiveness, and the possibility of all individuals to be saved and transformed by His grace. So ito po ay nagpapakita na kahit sino, no, kahit sino, kahit na sasabihin natin na, uy, ganito lang to dati pero ngayon ito na siya, no, parang hindi natin we cannot question one's credibility, one's future, one's faith, mga kasambreros, no, not unless siguro sila talaga ay tahasang gumagawa ng masama, no, kahit pa nga ito no, kapag na-encounter, ito yung sasabi natin na kapag na-encounter natin at nagkaroon tayo ng personal experience at saka personal encounter kay Lord Jesus Christ, talagang magbabago ka, no, tataob yung mundo mo, yung ugali mo, yung pananaw mo, yung belief mo, mga kasambreros. Talagang yan, magbabago, mga kasambreros, no, from nothing to something, mga kasambreros. And yung experience siya talaga, no, yung napakalaga na hindi natin nabibili ng pera. So yun, talagang grabe yung transformation by the grace of the Lord Jesus Christ. It challenges us to reflect on our own biases and preconceptions about others, reminding us that no one is beyond the reach of God's love and mercy. So lahat po, mga kasambreros, pwedeng kaawaan ng Diyos. Lahat ay pwedeng dumanas ng grasya ng Diyos, mga kasus, kung sila ay willing na sumunod agad, mga kasambreros. So kasi parang lang yan parang yung regalo nasa harapan mo na, mga kasambreros. Pero ang choice, ang desisyon kung tatanggapin mo or aabutin mo at papasukin mo yung regalo, or kung tatanggapin mo, aakuin mo regalo na binibigay sa iyo, ay doon na nagkakatalo. Kasi parang nasa harapan na grace, libre, ang mercy ni Lord, libre, ang forgiveness ni Lord, libre, yung peace ni Lord, libre, no? So lahat, mga kasambreros, libre. Yung pag-ibig niya, libre of course, no? Pero it's up to us, no, to decide and to choose, mga kasambreros, kung susunod ba tayo or tatanggapin natin yung ino-offer ni Lord Jesus Christ sa atin, mga kasambreros. So we ponder on this verse and question our own perceptions of certain groups of people. Do we judge others based on their professions, backgrounds, or past mistakes? Are we willing to extend kindness and compassion to those whom society often disregards or ostracizes? Through Jesus' call to Matthew, we are invited to re-examine our attitudes towards others and to embrace a spirit of inclusivity and acceptance, following the example of Jesus in reaching out to those who are marginalized or overlooked. So, ganun siya, mga kasambreros. Sa atin yung desisyon na susunod ko ba si Lord Jesus Christ na ganito, ganyan, no? Kasi siya ay naging maawain. Ako rin ba ay dapat maging maawain? Maging mapagpatawad, no? Baguhin yung perception, baguhin yung
pag-iisip sa isang tao na lahat tayo pwede magbago. Di ba? May mga addict nga na naging born again. May mga mamamatay tao nga dati na naging born again. Nakita nila yung pag-asa, no? At transformation. At experience nila yung transformation kay Lord Jesus Christ, no? Nung nakilala nila si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So may mga, basta na may mga past failures ka at saka mga kamalian sa buhay na ginawa na hindi na tinitingnan ng Diyos, mga kasi just like Matthew. Ito si Matthew talagang present. Nagtatrabaho siya kung pa nasa opisina siya on that day. Hindi siya day off, no? Wala siya sa rest day mode, mga kasembreros. Nasa opisina mismo si Matthew nung tinawag siya ni Lord Jesus Christ. But, no, talagang sumunod agad si Matthew, mga kasembreros, because he had faith na talagang grabe. So yung mga lessons natin, no? Matthew attacks what he experiences as a transformative moment. In this verse, Jesus sees Matthew at his tax booth and calls him to follow. Without hesitation, Matthew rises and follows Jesus. The example of this simple yet profound interaction is packed with meaning and lessons for today. So, yun siya, mga kasembreros. Talagang tayo din po ay dapat sumunod agad, no? Kasi sa atin yung pinakamadali, no? Yung mga disciples, pinakamahirap yung ginawa nila, mga kasembreros. Sa atin ay sumunod na lang, no? Talagang magbigay ng oras sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsunod ng kalooban ng Diyos sa Biblia, mga kasembreros. Think of Jesus' call like an expected job offer that could change your life or a chance to rewrite your family story. Matthew dropped everything to follow him, transforming his life. Why not seize this moment to leave behind the mundane and embrace a life filled with deeper purpose and grace? So yun siya, no? Kagaya ni Matthew, tayo rin po dapat ay willing tayo, no, na mag-follow, mga kasembreros, mag-follow kay Lord Jesus Christ. So ibig sabihin nito ay magbigay tayo ng panahon sa Biblia, sa panalangin, sa pagsamba, and of course, no, yung paggawa ng kanyang kalooban na sobrang mahalaga sa lahat, mga kasembreros. Kung mapakinggan kung ano nabasa natin sa Biblia, sinabi magpatawad, so kailangan magpatawad tayo. Maging sinabi sa Biblia, maging maawain tayo kasi pinagpala, no? Yung mga taong maawain, mga kasembreros, ay kinaawaan din ng Diyos. Yung mga taong nagpapatawad ay pinapatawad. Kung pa yung taong pinatawad ng Diyos ay nagpapatawad, mga kasembreros. Yung mga taong kinalugdan ng Diyos ay dapat naging maibigin sa iba, mga kasembreros. So, as simple as that. So, kung ano yung natanggap natin sa Diyos, ay gawin natin sa iba. So, hindi tayo nakatanggap sa Diyos ng condemnation, ng judgment, mga kasembreros, kundi nakatanggap tayo ng grasya, ng pag-ibig, ng awa, mga kasembreros. So, let's do the same, no? At sumunod sa utos ng Diyos, mga kasembreros. Kasi sa atin din naman yung benefit ng mga kasembreros. Sa atin din naman yung yung balik, mga kasembreros, no? Kasi nga ang Diyos natin ay agenda niya talaga yung pagpalain yung mga taong sumusunod sa Kanya at may takot at umiibig sa Kanya, mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and spirit of obedience, no? Na sumunod agad tayo sa utos at kalooban ng Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.